Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Kung nasan man kayo naroon sa parte ng mundong ito, ito po ang kawal ng demokrasya na ninindigan para po sa bawat isang Pilipino. Mga kaibigan, ngayon po sa crossroads, yung po bang pagkakakross ng daan ng ating pong kasaysayan, nalalagay po ang ating bansa sa napakasamang kalagayan. Kung ito po ay sinadya, kung ito ay kapapayaan ng mga Pilipino sa pagboto at pagsuporta ng mga politiko, huwag na po tayo magsisihan. Hiningi ko po sa inyo, magtulungan po tayo. Ngayon, ano po ang ating suliranin sa ngayon? Unang-una, suliranin pa rin po natin ay korupsyon. Hindi itong korupsyon ay isang issue na hindi dapat pinagdidebatihan ng mga partido na hindi. Sabi ni Sara Duterte, huwag na po tayo makikinig dyan sa lokarit na yan. Dalawa pong lokarit ang nandyan po ngayon na mamayani sa social media, si Sara Duterte at si Amy Marcos. Ngayon, huwag po tayong papadala dyan na pag tayo po ay nag-uusap laban sa korupsyon, sasabihin lamang ni Cayetano at ni Sara Duterte, namumuliti ka, bakit hindi hintayin ang 2028? Kabuhungan, bakit hintayin 2028? Nagkasala kayo ng napakalaki sa loob ng 8 taon ng inyong pagsuporta kay Duterte at ngayon ipupuspon na naman ninyo, ayaw ninyo yung Fort Weed. Fort Weed, ipakulong po natin. Yang si Escudero ay maliwanag na maliwanag sa batas. Meron na pong prima facie evidence. Ano po yung prima facie evidence? Yan po ay pagtatatag ng isang matibay na ebidensya na nagtuturong talagang kanyang ginawa ang isang krimen. Ano po yung krimen na yan? Ang pagtanggap niya ng campaign donation sa kanyang kaibigan na number 1 contractor diyan po sa Sorsogon, ang pangalan ay Lubiano. Pareho po silang umamin. Umamin si Lubiano na nagbigay ng 30 million. Umamin si Escudero, tinanggap niya ang 30 million mula kay Lubiano at pagkatapos pinakamaraming kontrata ang ibinigay ng gobyerno dito po sa nagbigay ng 30 million. Ngayon, hinihiling ng taong bayan, lahat ng mga magnanakaw, ikulong na yan. Hindi na sinabing sa isang linggo, hindi nila sinabing sa 2028, makinig naman po tayo sa taong bayan. Ang sinabi nila, ikulong na yan. At ang ibig sabihin yan, parusahan na yan sapagkat hanggang ngayon, marami po nagdurusa sa nakikita natin sa social media report na mga binaha, mga kaibigan. At dahil po rito, sinasamantala naman ng mga insik ang patuloy na pagbaha ng marami nilang barko sa West Philippine Sea. Bakit po lumalakas ang kanilang loob? Sapagkat meron tayong senador, meron tayong congressman na para po nilang kakampi. Sino-sino po yan? Papangalanan ko. At the risk of being sued for libel, I don't care. Sino po yan? Number 1, Marcoleta. Napaka-traidor, hindi lang po siya traidor. Napaka-traidor ng Iglesia ni Cristo, Senator nito, Rodante Marcoleta. O baka hindi pa prima facie evidence yan, uulitin ko. Napaka-traidor na senador, si Rodante Marcoleta, mga kaibigan, sa pagsasabing hindi raw totoo yung West Philippine Sea, yan ay katang-isip lamang. Ang kanyang kadahilanan, hindi raw naparehistro ng Pilipinas. Yan pang pinag-uusapan natin, hindi naparehistro.
Bakit hindi tayo magkaisa na sabihin atin yung West Philippine Sea? Naghahanap tayo ng dahilan na baka hindi atin. Sino pinapaligaya natin? China? Mabuti nagkaroon tayo ng Pangulo na kahit na hindi ko sinuportahan at hindi ko naman po sinuportahan yan, itong si Bongbong Marcos, ang sinuportahan ko po ay si Leni Robredo. Ngunit nung siya po ay dinaya ng COMELEC, abay, hindi pinagtanggol ni Leni Robredo ang proseso na sagrado na inatang sa COMELEC. At ang ating pong Korte Suprema ay para pong pumanig pa sa pandaraya ng COMELEC. Ano ibig sabihin ito? Hindi po tayo naniniwalang bobo ang Korte Suprema. Naniniwala po tayong kontrolado na rin ng insik ang Korte Suprema. Ang hindi na lamang nila nakokontrol ay ang dalawang bagay. Una, Malacanang. Pangalawa, Armed Forces of the Philippines. Ang Armed Forces of the Philippines, mas malaki po ang kanyang pagkiling sa United States of America sa kadahilanan na United States ang nagbibigay po sa atin ng Typhoon missile, sila nagbibigay ng logistic support, sila nagbibigay ng training, mga balikatan, at iniiwan nila ang kanilang kagamitan para po sa Armed Forces of the Philippines. Malacanang, hindi po kayang bilhin ng China ang Malacanang sapagkat mukhang na-release na ang ilang parte ng Marcos wealth. Napakalaki ng pera ng mga Marcos, mga kaibigan. At hindi ko ngayon sinasabi ng pera na yan ay galing sa pagnanakaw. Sapagkat saan nila nanakawin yan? Kaya ang budget po natin ay kakarampot. Hindi pa rin ngayon. Ngayon, napakalaki ng ating pong budget sapagkat napakalaki ang inutang ni Rodrigo Roa Duterte sa China. At ang China napakalaki ng kanilang pinaluwal sa mapanlinlang na programang Build, Build, Build. Napakadaling lokohin ng Pilipino. At nandyan, kasama sa panluloko mga dating congressmen, pareho ni Mike Defensor, Congressman Mike Defensor. Yung dalawa na yan, kung hindi po matatandaan, congressman ng Sagip Party List, hindi niya po sinasagip ang ating pong demokrasya. Tinatagpas para kay Duterte sa utos ni Duterte. Dalawa po yan, tatlo nga yan eh. Si Marcoleta, si Defensor, at si Congressman Boying Rimulya. Yan po ang totoo po yan. At meron pa po tayong ibang mga naririnig hanggang ngayon na nakikisawsaw, kumakampi kung paano papabagsakin si Bongbong Marcos ngayong November 30. Bueno, ipakalatin po ninyo itong ating pong video na ito sapagkat hindi po tayo sumasang-ayon ang aking pong tingin. Yung November 30 ay programa ng Duterte, programa ng China para maiupo agad si Sara Duterte. Sino man nag-aakala na mas nararapat iupo si Sara Duterte o sino man Duterte, pag napabagsak si Marcos ay anti-Filipino. Ibig sabihin, pro-China. Abay, lahat ng pro-China kalaban ng kawalang demokrasya. Pag tayo po ay nakubkob ng China ng tuluyan, meron pong kawalang demokrasya na magsisilbing katipunan, magsisilbi pong Bonifacio, and this is my pledge. Pakalatin po ninyo. We will make hell out of every communist Chinese who lands in the Philippines after 2025. Mga kaibigan, yan po ang ating pong report sa iyo. Yan po ang ating pong hinihiling na pakalatin ninyo. Waldy Carbonell declares total war
against Chinese invasion. Yung pong kalaban natin dito ay yung mga komunistang Inchik. Hindi po sila Henry C. Lucio Tan. Itong sila may-ari ng Andrew Tan, yung mga Ramon Ang, mga taong may iksi, ang mga apelyido. Hindi po yan ang kalaban po ng Inchik. Ang kalaban natin Inchik ay yung po nagpapagulo ngayon ng ating bansa ay Michael Yang, Richard Lim, Sammy Uy, at iba pang mga drug lord na kaalyado ni Congressman Paulo Duterte. Tandaan po ninyo yan. Yan po ang pangalan, yan po ang traidor, yan ang kalaban ng ating pong bansa na pinapayagan pa nating magpatuloy na maging congressman. Kailangan tagpasin na po natin yan. Yung kanyang pagmamalabis at panunungkulan bilang congressman. Ako po si Waldy Carbonell nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas, Duterte, tagpasin.